So, sinong excited mag-apply niyan? Tayong lahat. Okay, this morning, I will continue with Matthew 28:18 to 20. Sabi niya dito, sa Great Commission, sabi niya dito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Then sabi niya dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe or to obey all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So, ito yung pinaka-greatest commission or final instruction ni Jesus Christ sa mga disciple before siya umakyat sa langit. Ito yung huling habilin ni Jesus Christ sa mga disciple. Ang sabi niya, go and make disciple. That's why if you're a first-timer here, wala kaming ibang desire sa'yo is maging disciple ka. Amen? Kasi Dynamic Church is a factory of disciples. Yan man ang instruction ni Jesus Christ sa atin. Yan man ang instruction ni Jesus Christ sa mga disciple. Nag-disciple sila, kaya nga lumabas si Paul, lumabas si Timothy, lumabas sila John Mark, ang dami ng mga disciple, mula doon sa 12 disciple. Hanggang sa nakarating sa atin sa Pilipinas. Kung hindi gumawa si Jesus Christ ng disciple, hindi maka-reach out or hindi makarating yung message of the gospel of the kingdom dito sa Pilipinas. Amen? So, kaya gumawa si Jesus Christ ng mga disciple para maipagpatuloy yung message niya for us. Para maipagpatuloy yung ginawa ni Jesus Christ for us. Na tayong lahat maintindihan natin na how much Jesus loves us. Amen ba? And, of course, nilay down natin ano ba yung mga conditions ng disciple, which is, isi-share namin yan, especially during the Restoration Weekend, na go and make disciple. Ano ba itong mga disciple? Ito yung mga follower ni Jesus Christ na mas love nila si Lord than any other humans. Kasi kung in love ka kay Lord, mas maibigay ka sa pamilya mo, mas maibigay ka sa anak mo, and mas maibigay ka na love sa mga office mates mo and even classmates mo. Amen? So, ang first criteria is you love God than any other human. Pangalawang criteria is you love, if any one of you wants to be my disciple, you must carry your cross, sabi niya dito, and follow me. Ibig sabihin na yung will na ni Lord ang mangyayari or yung ma-fulfill sa life mo, hindi na yung will mo. Amen ba? Kasi pag will mo, ma-discourage ka lang sa tibok adlaw ni mong kinabuhi. Kay ang will ni mo magnegosyo, will ni mo kini, daghan kay tag-will. Will ni mo madato, walay problema. Pero ang pangutana, gi-ask ba ni mo si Lord kung will ba na niya? Kay kung will na niya, ipaundang yun na niya kung dili niya will sa imong kinabuhi. Amen? So, yung will niya dapat ang masunod para kung may mga failures ka sa buong araw, nag-pray ka na sa umaga na, Lord, yung will mo man ang masunod. So, confident ka na may purpose si Lord. Amen? And last na condition ng disciple is you hindi ka mag-possess. Mas madali mong mai-offer and ma-honor kay Lord yung everything na meron ka. Amen? If you want to be my disciple, you're willing to give up everything for the Lord. Pwede kang mag-own ng mga material dito na bagay sa mundo, pero wag mong i-possess. Ibig sabihin, wag mong dapat gawing Diyos itong mga possession. Sasakyan, pera, kasi temporary lang yan. Hindi mo yan mabaon sa langit. Yes, we can possess. We can have. We can use. Etong mic, pwede, eto na lang example.
itong mic pagmamay-ari ng ApoView. Amen? Pwede ko siyang gamitin, pero madali ko lang itong, hindi ko pwedeng i-possess kasi hindi akin. Iiwan ko rin ito mamaya dito pagkatapos. Kasi nga, hindi akin. Ang tanong, kaya nga, sinare ni kanina Sarina, everything I have is not from me. That's from you, sabi ni. Mas madali mong ibalik kay Lord pag ma-acknowledge mo na hindi sa'yo. Kaya nga, yung mga people na hindi maka-honor kay Lord, especially sa giving, inaangkin mo lahat yan. Kaya, pagod na pagod ka sa buhay mo, kaangkin ng pera. Na-experience ko na yan. So, you can use lahat ng meron si Lord, but you don't need to possess them. Pag na-lay down na yan, sabi niya dun sa Bible, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kahapon, yung mga winater baptized kahapon, nag-decide sila na they're willing to be disciples. Tama? Hindi lahat. 27 yung nag-restoration weekend na participants. Pero almost 12 lang yata ang nagpabaptize. Bakit? Because I believe may mga schedules yung iba. But yung mga nag-commit doon is they're willing na iiwan yung old nila na self sa tubig and they're resurrected and one with Christ. Ibig sabihin, yung heartbeat ni Jesus Christ, parehas na kayo ng heartbeat. Hindi lang yung nabago ka. Kasi maraming Kristiyano nabago ang bisyo. Pero hindi parehas yung heart kay Lord. Walang compassion sa loss. Walang heart na mag-produce ng disciple. Yun yung ine-emphasize natin sa water baptism. Kasi marami man Kristiyano na nabago, na walang bisyo, wala lahat. Nabago sila sa bisyo, nabago yung pag-uugali. Pero yung heart mo ba, same kay Christ? Na when He saw the crowd, He had compassion on them? Yung heart mo ba is heart ni Jesus Christ na mag-produce ng disciple? Kasi pag hindi, you need to be baptized balik. Ang water baptism is not changing to religion. And of course, in-emphasize niya dito, sabi niya doon, balik mo doon sa Matthew 28, sabi niya dito, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi natin sila binaptize in the name of Jesus Christ lang. Binaptize natin sila in the name of Triumph God. Ibig sabihin, supreme si God sa buhay mo when you decided to be baptized at hindi mo na questionin yung pagka-Diyos ni God. Amen? Kasi kung questionin mo, paano naging Holy Spirit, Jesus Christ, and Father? Kahit ako hindi ko yan ma-explain yan. Kaya nga tayo nagpabaptize in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit para totally surrender ka na sa Kanya kay Lord. Amen? Nandiyan ba tayo? Then dito tayo ngayon magpapatuloy. Kasi yung mga na water baptized and kayo na you are following Jesus Christ, you teach. Sabi niya dito, teach. Turuan mo sila na mag-obey. Pero bago ko ituro sa inyo ito, I obey first. Bago kayo magturo, kayo muna ang mag-obey. Saan? Everything na kinumand ni Jesus Christ. Maraming mga pastors, leaders, churches, na magaling sila sa winning. Yung evangelism, but hindi na-neglect nila na turuan ang mga disciple sa lahat ng kinumand ni Jesus Christ. Ito man yung final na instruction ni Jesus. And ano yung mga tinuro ni Jesus Christ, dapat yun din yung ituro natin para hindi na tayo maguluhan. Amen? Teaching them everything. Dati, when I was in di ba part kami before ng G12, grabe kami mag-win. Thousands, 3,000, 4,000 every youth gathering, 3,000 to 4,000. Buti na lang kung may isa ka maturuan na teaching them sa 4,000. Kaya niadto lang dito para sa concert. Pumunta lang doon kasi in-invite namin yung mga rapper. Ang daming youth. Pero na-win namin, of course, we share the gospel. Pero
na-neglect namin yung second half ng Greatest Commission, which is dapat turuan mo sila na mag-obey sa lahat ng tinuro ni Jesus Christ. Then saka ka ngayon makaklaim ng promise ni Lord na andyan siya palagi sa'yo. Yan ang promise ni Lord. Kaya hindi ka matakot, mawalan ng pera, mawalan ng bahay, magbiyahe ka, hindi ka matakot na madisgrasya. Bakit? Sure, sabi ni Jesus Christ, surely I am with you always. Amen? Hindi ka mababayaan ni Lord if you make disciple and you teach them to obey everything that I have commanded you. Nandyan ba tayo? So, malinaw na dapat na nandito ka, tuturuan ka namin na mag-obey ng mga instruction ni Jesus Christ. Wala po kayo sa religion. Kasi si Jesus Christ is particular siya sa quality of disciple. Pag mag-obey ka sa teaching niya, you will be, magkaroon ka na, mabago ang buhay mo. Magkaroon ng quality disciple. Hindi po after ni Jesus Christ yung marami. Kasi if you win people, you're aftering the honor of men. Na if you win people na maraming nag-join, ganito, ganyan. Maraming nag-join sa harvest event, ganyan, no? Tapos, maraming makita sa Facebook. Oh, yan, no? Grabe, you gain the honor of men. Tama? Pero if you make them disciple and you teach them to obey, you gain the honor of God. Kasi si Lord, particular siya sa quality disciple. Kaya nga, yung 5,000, iniwan si Jesus Christ. 5,000 na pinakain ni Jesus Christ, iniwan siya. Sino lang yung sumunod kay Jesus Christ? 12 disciple. Kaya nakafocus si Jesus Christ sa konti, hindi doon sa marami. Konti na willing magbago ang buhay. Kasi kailangan tayo maging disciple kasi pag akyat mo sa langit, bawal man doon ang chismusa. Di ba? Bawal mainit ang ulo doon. Bawal ang lustful ang thought doon. Bisan man po kayo, no? Nya magbudol fight mo dito. Nya init ka kag ulo, kay makuhaan ka dito, gumbaon sa ba? Nya gingon ba sa Bible puro karne, di ay din na dito sa langit. Di ba? Di ba? Itong time nga nakakita siya, Peter ba to? Gilatag ang banig dito, tapos ninaog ang mga four-footed animals. Wala ba yung gulay ginaog dito, no? So, grabe ang pista karon dito di ay sa langit. Anak ko kuyawa, from heaven ba ito yung gingon dito? Pero yung, dili po kumain nga puro na karne yung kaunon, ha? So, kita na ko nga, particular si Lord sa character, sa pag-uugali natin, kasi yan man ang aakyat sa langit. Amen? Hindi yan man yung sasama kay Lord, hindi man yung mga possession natin sa lupa. And of course, no, last week, nag-series kami for 2 weeks about the Beatitudes or right attitude. I-recap ko lang, especially sa mga wala, before tayo magpatuloy sa mga tinuro ni Jesus Christ. So lahat ng ituturo namin sa inyo dito is tinuro ni Jesus Christ. Do not expect me na ituro ko muna dito yung tinuro kay Moses sa Old Testament. Well, hindi ko rin kisabi sa inyo na i-neglect natin yung tinuro, yung kinuman ni God doon kay Moses. Wala niya kisabi yun, sabi nga sa Bible na I came here not to abolish the law, sabi ni Jesus Christ. But focus muna natin dito sa tinuro ni Jesus Christ sa atin. Tama? And yung tinuro niya sa Matthew 5, yung Beatitudes or B. Ano yon? Balik mo dito. Balik mo yung title. Beatitudes or attitude ng mga disciple. Kaya pag narinig nyo yung Beatitude, Beatitude. Dapat na maging attitude ng mga disciple. So kung andito ka, disciple ka kasi nag-follow ka man kay Jesus. Amen ba? And ito dapat ang makita sa iyo as a disciple, no? 2 weeks namin ito shinare, but of course, i-recap ko lang before tayo magpatuloy doon sa after ng Beatitudes,
ano na naman yung mga hindi dapat attitude ng mga disciple. But of course, no, bago doon, meron pang dalawa pa na nakasingit. So, okay. Sabi niya dito sa Matthew 5:1, sabi niya dito, now when Jesus saw the crowd, he went up on a mountainside. After niya ito pinakain ng 5,000. Ang hinarap ni Jesus Christ is, he went up, his disciples came. Ang kinausap niya dito is mga disciple. Amen? Hindi mga unbelievers. His disciples came to him and he began to teach them. He said, "Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Blessed. Ito daw yung mga happy. Happy daw yung mga tao na poor ang spirit. Hindi daw dapat tayo kasi yung akala natin yung blessed is yung mga people na maraming sasakyan, bahay, maganda ang maraming mga beach or ang properties. Blessed yun kayo na siya. No? Naka-Bugatti, naka-Ferrari, naka-Lamborghini, blessed kayo na siya. Mauna ang tanaw na ito nga blessed. Dili na sila blessed. Nga naman, temporary na nga blessing. Ang tinuod di ay nga blessing is kanang mga poor ang spirit. Nga naman, ma-inherit nila ang kingdom sa heaven. Ang blessing, nga nung mingon ko nga bless, nga naman, eternal, maski mga matay, kining mga tawhana, nga poor ang spirit, maka-experience gyapon sila, anak nga blessing. Amen? Kay kung mamatay kining mga dagang possession, dagang mapugog possession. Di ko ano kung nag-ingon sa inyo nga wala ko yung mga possession. Dagan kong possession pero wala na ako gi-acknowledge nga bless ko ani. Mas bless ko kung the more ko nga kayango sa Ginoo. Ang poor in spirit na ginapasabot dire kanang pobre gani kabantay mo ang mga pobre, di ba? Kanang mga badyaw na natay mga bisita dire like Pastor Kim from Korea and Pastora Mary here. Yeah, and Pastor C also is here in the house. Dagang kay pastor, mo na magtinarong jud tagwali ani dire kay puro pastor ning and the daughter of Pastor C. So, sabi niya dito, blessed daw yung mga poor ang spirit. Dapat poor ang spirit mo when it comes to approaching God. You have the heart ba na always ka in need kay Lord. That's why kung confident ka masyado dito sa lupa, hindi makita yung need mo kay Lord. Tanggalin ni Lord yung trabaho, tanggalin ni Lord yung pera mo, tanggalin ni Lord yung negosyo mo, para mas the more ka ma-keep in touch kay Lord. Amen? Kaya kung prideful kay ka, relax na kay ka. O niya na ako musimba, o niya na ako muampo, o niya na ako kuwan, relax na kaya to sa kong dagat. So, relax na dito. Pero kung wa kay kwarta, Lord, tabangi ko ni Lord. Ginoo ko. Puro ka Ginoo. Adlaw-adlaw, Ginoo dyan imong baba kung wa kay problema. Mao may gusto sa Ginoo. Poor ka in spirit ka nang muyango ka. That's why, if na kay breakthrough, always gapon ka mag-depend kay Lord. Kung na kay trabaho, salamat Lord, tabangi ko ani Lord, biyon sana ako pagsulbad aning problema sa among trabaho. Lord, tabangi ko sa akong pamilya, Ginoo. Always ka musik. Kaya nga naman, ma-inherit daw nimo ang kingdom sa langit. Amen ba? Dagan kayo tagkuan nga, unsa man ni pastor, pag dool na ako sa Ginoo ba, nanaghan naman nun akong problema. Ganong na-allow na, para mas the more ka in love kay Lord. Tunguna gani, wa na gani kay ampo-ampo. Karon niduol na kasi, wa gyapon kay ampo-ampo. Di pa problemahon ka, magtingala ka, Lord, di na jud ni kaya Ginoo. Kanang no? Ya kung dagan kay kag kwarta po, di jud madala. Maalaw po ang mga yayay usay, no? Nasukit lagi ni Lord, tanggalain tawo ni Lord, promise Lord, di na ko mukhaon og sinapo. O yan no? Sakit na Lord. Anapog ko, 3 days ko gikalingtura. Kada gani confident kay ka, kaog dinuguan, kaog og maski unsara, pagsakit bitaw sa akong tweet. Lord, sorry, jud kaayo Lord. Patay lua jud ko kanang di na ako katindog ba nga. Kulang na lang injection na akong tuhod. Mas the more ka ma in love kay Lord if you are poor in spirit.
Kaya gusto ni Lord na always tayo nagahingi, nagatrust, nagadepend sa Kanya. Kasi yung mga badyaw, they keep on asking. Hindi man siguro lahat, pero makita mo dyan sa street, they keep on asking, poor. Tama? Pero hindi tayo poor physically, spiritually, we are poor with God. Nakuha natin? Yan dapat daw yung attitude natin. Kasi ayaw ni Lord ng prideful. Mahirap pag akyat mo sa langit, prideful ka. Hindi mo kailangan ang Ginoo. Amen? Nya pag naog diri karon sa Ginoo, di nimo tagdon kay di nimo need ang Ginoo murag naunsa naman akong anak ko. Sige, next slide. Bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios. Kay sakop sila sa pagari sa Dios. Amen? Naba mo diha? Kadua, blessed are those who mourn. No? Ako lang ni paspasan, kay napatay dungag. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Unsa man ay ang fourth, strengthen ka sa Ginoo. Ang place man ay sa military that is well strengthened. Mabitag nila share, Fort Bonifacio, Fort Santiago, Fort del Pilar. Mao na pinakakusgan nga lugar sa Pilipinas. Tama? Fourth means strength. Kato daw nag-mourn, asa man ka mag-mourn? Nanay na pod. Ang mga tao, masubo sila kung mawad-an og trabaho. Masubo, mabulagan og uyab. Masubo kung mawad-an og balay. Masubo, walay trabaho, walay negosyo, mapusoy ang negosyo. Moray kasubuan, dili na mao nga kasubo. Ang gusto sa Ginoo nga masubo ka, basahon nato ni yang gingon diya sa Luke 23 verse 27, yang gingon diya, following him was a large crowd of people, including women who were mourning and wailing for him. Dagan kay mga tao katong time nga ilansang si Jesus Christ, naga-mourn ang mga tao. Uy, nawad-an naming magpakaon sa moa. Nawad-an nami og kanang mo buhig patay. Mawad-an nami og kanang kuan, kanang mohil sa sick. Mo'y kasubuan sa mga tao kay Jesus Christ. Pero unsay tubag ni Jesus Christ diha? Nganong masubo man kamo? Niya na siya, daughters, niya na siya. Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Ayaw magkasubo kang Jesus Christ, niya ayaw mo kasubo kanako niya na Jesus Christ kanuman na-fulfill nako ang will sa Father. Masubo mo sa inyong kaugalingon nganuman tungod sa inyong mga ginahimong asala. So dapat di ay ang kasubuan nimo kung nisipyat ka o nakahimo kag dili maayo, mag-mourn di ka ana para hatagan kag kusog sa Ginoo nga mabag-o ka. Nakuha ninyo? Dili nga masubo mo sa uban masubo sa moa. Nga anong hawa ni nga nagsugod na ngani ana. So ay mo kasubo sa moa ngano man gahimo mo will sa Ginoo. Dapat masubo mo sa inyong kaugalingon kung naamoy dili maayo nga ginahimo and dili pod maayo ang ginahimo sa inyong silingan. For example, nalulong sa drugs imong silingan, dapat mag-mourn ka. Lord, tabangin taon niya mong silingan. Ginoo, baguhin taon. Kung mag-mourn ka sa imong bana, mag-mourn ka sa kasalanan ng kapatid mo, anak mo, yan yung dapat mong i-mourn. Amen? Pag gumagawa ng tama yung kapitbahay mo, asawa mo, anak mo, huwag kang mag-mourn. Mag-mourn ka for the sin na nagawa mo and mag-mourn ka sa sin ng mga people around you. Amen? Next. Verse 3. Blessed are those who are humble. Verse. God bless those who are humble, for they will inherit the whole earth. Kung gusto ka magkaroon og authority dinhi sa yuta, kailangan jud nimo ang humility. Sa inyo ang mag-asawa, ang key para mas magkaroon kag authority sa imong bana or asawa, mag-humble down ka always. Naba mo diya, o dagan lagi nag-imindering dapita.
No? Blessed are those humble, for they will inherit the whole earth. Amen? Blessed daw yung mga gentle. Blessed daw yung mga humble. Yung hindi always naga-claim ng rights. Rights ko ito bilang ama. Oh. Ako ang may trabaho sa bahay. Dapat kayo lahat sumunod. Ang imong mga anak, ng layas na tanan. Dili ka magkaroon ng authority nga naman, prideful man ka. Oh. So, ang key, para magkaroon ka ng authority, ma-inherit mo in the whole earth, you need to humble down. And ito lang yung sinabi ni Jesus Christ na mag-learn kayo sa Kanya. Matthew 11:29, sabi niya doon, take my yoke upon you and learn from me. Hindi niya gisabi, learn from my doctrine. Ang isa lang ang sinabi ni Jesus Christ na mag-learn tayo, humility. Grabe, hindi claim ni Jesus Christ yung kanyang right as an anak ng Diyos. Anak na gani sa Ginoo, no? Wala pa gani siya nag-claim. Ako ang anak sa Ginoo, pangkilatan tamutan. Padadaan ta mo 4,000 o 2,000 nga angels diri. Wala. Grabe ang humility ni Lord. Amen? So learn from me. I am gentle in heart. So the Lord will give us the whole earth if we are gentle. Amen? So hindi ko na ito may isa-isa lahat, yung mga specific nito. I believe may recording may recording ka nito, Bishop Harold, no? So nandoon lahat, no? Maganda ito na topic kasi nga tagal na tayo nagasimba, hindi pa natin alam kung ano yung dapat na maging attitude natin na being disciple. Amen? Kailangan dito mo humble down. Kailangan dito muyango permanente sa Ginoo. Kailangan dito masubok sa mga sala nga atong ipanghimo og sala sa uban. And of course, kailangan po di ay ta mag-humble down. Amen? So, number 4, blessed daw yung nag-hunger and thirst na mag-obey kay Lord. Blessed are those who hunger and thirst for, basa, righteousness, for they shall be filled. Grabe, no? Ito talaga yung kulang pa ako. Every day, I need to desire na mag-obey kay Lord. Blessed daw yung mga hunger and thirst. Ano ibig sabihin yan? Kung uhaw ka and gutom ka na mabago ka, yung desire mo ba na mabago? Kung meron ka daw heart or desire na gusto mong mabago, whatever it costs, you will be filled. Tulungan ka ni Lord. Amen? So, hindi pala ipasa Diyos mo ang pagbabago. Kailangan mo mag-participate para mabago ka, ma-feel ka, tulungan ka ni Lord. Amen? Lisod ka ni mo yung Pastor, gasimba naman ko. Nag-appeal naman po Restoration Weekend. Unya, di man ka gusto magbago. Saan pagtabang sa imo Amen? Paano katulungan ni Lord pag ayaw mo magbago? Kasi may part ka man. Hindi ka man pwede pakialaman sa will mo. Kaya, kailangan mo mag-hunger and thirst. Kailangan mong maningkamot nga mag-obey sa Ginoo para tabangan ka niya nga maka-obey ka. Amen ba? Bisaya. Bulahan. Mabasa man yung sa likod. Bulan ang mga tao nga nang ninguha gayod sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Naninguha, naningkamot nga magsubay sa pagbuot sa Ginoo kay niya na siya tabangan sila sa Dios. Pastor, akong bana bawa pa man na bago. Wa po siguro naningkamot magbago. Naba mo diya. Kung ang mama pastor ba, na siya dugay lagi kasimba diya, pero pa man nabago. Naningkamot ba siya magbago? La. Kay klaro man kayo ang promise ni Lord. Palikog bawas og kay ko ani naga-feedback. Yan na siya diyo, kay tabangan sila sa Dios. Sa pagtuman ni ana nga tinguha. Klaro kayo? Amen?
Tabangan daw ta sa Ginoo. Kalima, blessed are the merciful. Bulahan daw ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Diyos. Unsa may mga duha ka aspeto sa pagkaluoy? Pagpasaylo sa mga nakasala sa atua, o ikaduha, pagtabang sa mga naay kinanglanon. Kung kabalo ka magpasaylo sa nakasala sa imo, kung marunong ka magpatawad sa mga taong nakasalanan sa iyo, patawarin ka rin ng Diyos. Amen? And kung marunong ka rin tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong, tulungan ka rin daw ng Diyos. Amen? Naba mo diha? James 2 verse 13, there will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judge you. So, klaro kayo, na moabot nga paghukom sa tuwa. Unya, din sa yuta, di ka kabalo mo pasaylo. Di ka kabalo mo tabang. Pananglitan lang, mga inanglan na ka og tabang. Mangayo ka sa Ginoo. Nya, dili ka maluluyon sa mga tao, dili po ka kaluyan sa Ginoo, mo may gingon sa Bible. Naba mo diha? And kung magpasaylo, mo na wala ka kaila pastor kung unsa man ang gihimo sa kuwa. Wa ka kaila pod sa gihimo ni Jesus Christ sa imo. Wa gani. No? Grabe no, murag kung kwestiyono na nimo murag dako na jud kay na nga question. No? There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. So unsa tong duha ka aspeto sa mercy, pagpasaylo sa mga nakasala, and kaluoy sa nangayog tabang. Amen? Wala mag-iingon diha nga tabangan nimo tanan. At least ba na kay natabang? Kung nangayog sa kalibo, tagan nimo 100, at least na kay naitabang sa iyaha. Kung nangayog 100, naara kay 10 pesos, at least na kay natabang. Amen? Wala man ko pastor. Naagod ka god, di lang ka gusto mo tabang. Amen ba? Romans 12:19. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. So ayaw jud daw panimalos. Huwag kang gumante. Hindi pwede yung ngipin sa ngipin. Sa pa. Pangil sa pangil. Hindi po yan pwede kay Lord. Amen? Last, number 6. Blessed daw yung mga pure in heart, for they will see God. Ang tanong, nakikita mo ba si God sa lahat ng problema mo? Pag may problema ka ba sa finances mo, nakikita mo ba yung tulong ni God? Pag mayroon kang nararamdamang sakit, nakikita mo ba si Lord na may tulong sa'yo? Pag hindi mo siya nakita na tumulong dyan, pwede na hindi pure yung heart mo. Kasi clear ang Bible, sinabi niya, blessed daw yung mga pure ang heart, makikita mo si Lord. Problema mo sa physical, emotional, pamilya, lahat ng i-go through mo, andyan si Lord, pag pure ang heart. Amen? Next. Blessed are those peacemakers. Kay gitawag silang anak sa Diyos. Daghan kay moingon, anak man ko sa Ginoo. Nya kusog mangitag away. Anak ako ng Diyos. Mga away. Wala kang karapatan na tawagin kang anak ng Diyos kung palaaway ka. Kay ang troublemaker, dili na anak sa Ginoo. Kumusta imong bana? Palaway ba na sa balay? Mong asawa? Palaway ba na sa balay? Oh. Mo na, kung mag-away mo, nya mangitag away mong bana o asawa, anak man ka sa Ginoo, anaon nimo siya diretso. Kay anak man daw sa Ginoo ang mga peacemakers. Amen ba?
Mateo 5 verse 9, bulahan ang mga naninguha nga adunay pakigdait kay sila tawagon nga maanak sa Dios. Amen? And of course, number 8, bless daw katong mga persecuted for righteousness. God bless those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. Amen? Kanina, poor ang spirit, you will inherit the kingdom. Dito, blessed daw yung nag-stand for what is right. Kaya maraming mga, meron akong kakilala, dating vice mayor doon sa Samal, approve sa confidential fund. Mga confidential fund ba sa gobyerno? Kasi wala naman niyang audit-audit. Ayaw niya na maaprubahan yung ganong kalaki na amount. Wala man tayong threat dito sa Samal. Sabi niya sa council, bakit natin kailangan tong sobrang laki na confidential fund? Tapos, gidisapprove niya yung request ng council. Giaway siya. Gidautan siya sa tanan. Lahat kaaway niya, lahat talaga kaaway mo when you stand for what is right. Amen? Sumbong siya sa kuha, paampo ko, Pastor B. Ano man, ali diri. Yun siya man, pare sa imo. Grabe. Gibypass ko sa council. Pag ato na ko Manila, aprubahan nila gyapon. Suko kay siya. And nakita na ako na grabe kayo ang iyang humility. Grabe gyapon ang iyang submission kay Lord. Akala mo manglagot mo diha, pagdagan niyag mayor na pilde. Dagan man kasuko siya hapon. When you stand for what is right, dagan kag kalaban. Pero wala, dili nimo pwede pugnan ang Ginoo. Gi-promote siya karon nga board member sa province. Nya siya karon ang tig-approve karon sa finance karon sa Samal. Sa kuan, dili na ka pwede mag kurap diha kay mo approve. Kung di na ko ni-aprobahan, dili jud na pwede ma-release sa inyo ang kwarta. Ngana ang Ginoo, promote ka, i-bless ka niya, you will inherit the kingdom. Magkaroon ka og, di ba? What is the kingdom? Kingdom of God is not a matter of eating and drinking, physical, but righteousness, peace, and joy in the spirit. Peaceful lang iyang kinabuhi. Malipayon iyang pamilya. Amen? No? Grabe kay iyang heart. So, mabati na ako ning daghan kay kagkaaway if you do what is right. Because iyang promise, ma-inherit nimo ang kingdom. Amen? And last, blessed are those who are persecuted for Jesus' sake. Kadaghanan sa tuwa, maulaw ta mo post about scriptures. Maulaw ta mo post about Jesus Christ. Pero kung mo stand ka, bahala na mo dihaon sa inyong isulti, basta ako, disciple ko sa Ginoo, then you will, yang gingon diha, verse 12, Matthew 5 verse 12, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Once kung mubarog ka, bahala na kung sa paisulti sa imong ginikanan, nagbali na kag religion, tindog kira na. Nga naman, na nagpaabot sa imo ang reward. Amen? Asa sa langit. Naba mo diha? So kamo, I believe, nakaagi na mugdaghan kayo nga persecution. Kami itong una, grabe jud kayo among persecution. Persecution na mo sa among father-in-law. Nangatawo mong Katoliko, mga matay mong Katoliko. Wala man miniingon na balhin may religion. Natulid raman ang amuang pagsalig sa Ginoo, nagbasa mi sa Bible. Unya, gusto man jud ni dili. Dili mo, kamintras nagpuyo pa mo sa balay. Tindog ra gyapon mi sa Ginoo, Lord. Kaw jud ang matuman ani. Gihatagan mi kaugalingon namong balay sa akong asawa. Tungod kay ni tindog mi diha sa among pagtuo diha kang Kristo. Amen. Wala untang dynamic ron kung nagpa-itoy-itoy mi dito sa among ginikanan. Amen. Takpakan nato si Lord, no? Pero dili nawala akong respeto sa ilaha. I honor them.
Pero, quality of a disciple, you love God more than any other human. So, kailangan jud nimo na barugan. Mao bito gilay down na namo tanan tong quality sa disciple before ka matudloan ani. Amen? Padayon ta. Kung naa ka atong 9 attitude, mahimo na daw kang salt sa earth. Sayang gingon diha. Kung naa ka tong 9 nga attitudes, yang diha, you have all the virtues, 9 beatitudes, you are now the salt of the earth. Basa. Matthew 5:13. Yang gingon diha. You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, take note sa flavor, how shall it be seasoned? Tanawon ninyo, ang akong pagsabot ani nga verse, ang pagkakaintindi ko sa verse na ito before, yung asin is to preserve, di ba? Kanang magbulad gani ka. Bulad kag isda, butangan nimo ka asin para di madaot. Abi nako, mauna siya ang purpose aning salt. Gi-emphasize di ay ni Jesus Christ nga ang salt is to give flavor. Amen? Kay dili di ay nato kaya i-preserve ang tibok kalibutan. Mo na ni gamit ang Ginoo nga ang Bisaya daw. Kamo, niya na siya. Kamo nga akong mga tinun-an, basa, para di mo katulgon. Sama kamo sa asin dinhi sa kalibutan. Apan kung mawala ang lami, flavor. Amen? Dili to preserve, but to give flavor. Mawala ang lami sa asin, niya na siya, wala na'y mahimo pa aron mo lami kini pag-usab. Dili na kini mapuslan. Tanawa day mong tapad kung mapuslan pa na. Mapuslan. Amen? Dili na kini mapuslan, busa ilabay na lang og tunob-tunoban sa mga tao. So clear kayo no nga ang salt is to give taste. So I am talking to the disciple nga nay taste sa heaven, dili taste dinhi sa earth, taste sa world. Mabantayan nimo ang isa ka disciple nga naay taste sa earth or naay taste sa world, kay every time kastorya nimo, puro artista ang iyang istoryahan, puro Bitcoin, puro negosyo, puro saba. Unsa nang nahitabo sa kalibutan? Mo'y mugawas na siya'y taste sa world. Nakuha ninyo? So, tanawa tayo mong tapad kung taste sa world ang iyahang ginasulti sa imo permanente, no? But those who have taste in heaven, ma-share nila unsa ang life, unsa ang kalipay, unsa ang kalinaw, unsa ang paggugma sa Ginoo sa toa. Mao nay manggawas sa ilang baba nga no nga mapansin nimo ba na naay kalinaw sa ilang kinabuhi pagstorya pa lang no lahi lagi ni. Makita pud nimo nga naa siya taste sa heaven kay moabot pa lang na siya mangundang na sila giinom. Pansin na ninyo kanang ako gani kanang wala gud kumubawal ani mga tawhana pero kanang moabot pa lang ka ba? Iya nagpadaplin sa ilang mga ginapang-inom. Na si pastor, wala mo ko na madlong. Pero kung nakakay-taste sa kalibutan, diri. Apil po ka dito ka ng bisyo, no? So again, how will you lose your saltiness? Ano yung pangutana? Once nga, nanakay beatitudes, grabe ang imong yango sa Ginoo, humble na ka. Pero once na mo compromise na ka sa kalibutan, hinahinay nagkawala imuhang lasa. Hinay-hinay nagkawala ang imuhang impact. Kabalo ba mo? Then isa pa, tanawan ninyo, unsa pa yung mga makawala sa imuhang salt, instead of being different by remaining godly, nag-obey ka sa Ginoo and faithful to Jesus Christ. Their love for wealth, bantayan ninyo.
compromise na ka sa imong negosyo, kwarta, ang uban, no? Daghan kayong mga worship leader. Nanay na artista, pag-abot sa pagka-artista, nahimo ng worldly. Ana, di ba? Katong mga nag-worship, kinsa Queen of the Dam, kinsa kanito sa si Aliyah, worship leader sa church. Pero sa naitabo, pagka sikat niya, wala na na-compromise, nawala ang iyang pagiging salt. Amen? Then, ang salt, aniya, kinsa may naglawuy na sa inyo ha, nga nagbutang mo og isa kakabo nga asin sa iyong gilawuyan. Ha? Kinsa nagluto og lawuy dire? Kinsa nagluto dire? Taas ang kamay. Sino yung mahirig magluto? Kailangan mo lang ng konting amount ng salt para mag-bring ng taste sa isang food. Kaya ko ito shinare kasi hindi natin kailangan ng sobrang daming tao para magkaroon ng impact sa mga tao. Kasi si Jesus Christ, 12 nga lang yung kanyang ginamit, nagkaroon ng impact sa buong mundo. Kaya ang DCIM, we are aftering quality disciple, not quantity. Yes, we can win a lot of people. Pero sabi ni Lord, many are called, few are chosen. Kaya expected na namin yan. Invite mo sa restoration weekend. O man, dili na magpadayon. Dili mi mamugos nga naman. We are aftering quality disciples nga naay commitment sa Ginoo. Muubay sa pulong sa Ginoo. Amen? Luwas na bitaw ka, di makita rata sa langit. Pag-abot sa panahon. Amen ba? Pero dito, we are aftering quality. Kaya, small amount of salt will create an impact to the whole kanang pagkain. Amen? No need na maraming masyadong tao para lang mag-create ng impact. Amen? Then sabi niya dito, Genesis 18:32. This is the time na si God nag-talk siya kay Abraham. Basa. He said, "Let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Suppose 10 should be found there." Sabi niya doon, next verse. And he said, "I will not destroy it for the sake of 10. Nung time na gustong i-destroy ni God ang Sodom and Gomorrah, nag-plead si Abraham kay God na, what if may 10 lang? 10 lang, Lord. Sige, hanap ka ng 10 na hindi compromiser. Maghanap ka ng 10 na mayroong heart sa akin na mag-obey. Wala man. Ikaw, kung nandito ka ngayon, imagine mo no? 10 doon sa Sodom and Gomorrah, pwedeng hindi ma-destroy ang Sodom and Gomorrah. Tama? 10 lang hinanap ni Lord. Then dito naman sa Jeremiah, gi-reduce niya into 1. No? Maski isa lang, niya na siya. Dili na ako ni itog yan, kining inyong lugar. Diya sa pag-captive sa inyong kalaban. Dili mo ma-destroy, niya na siya. Basahon daw na to. Jeremiah 5:1. Run to and fro through the streets of Jerusalem. See now and know, and seek in her open places, if you can find a man, if there is anyone who execute judgment, who seeks the truth, I will pardon her. So, maski isa lang daw nga righteous nga man. Maski isa lang ka disciple. Spare ti ka. Spare na ko ang imuang banay. Spare na ko ning syudad. Pila man mo diri. Nangita ang Ginoo og mga tao nga nay kasing-kasing diha sa Ginoo. Amen? That's why, bless ang imuang family kung ikaw nga bana, disciple na ka. Mas spare imong tibuok pamilya, muangyo ora ka sa Ginoo. Amen? That's why if you are here, first time nimo nga naa ka dire, you're so blessed nga naman. Mo go through lang ka sa process,
of mahimo kang disciple? No, naa sa imuha kining mga attitudes of being a disciple. Dali ra ka mo hangyo sa Ginoo. Lord, spare nimo kini akong pamilya. Lord, spare nimo akong mga anak. Imagine nimo sa tibok pila to ang mga gipang destroy sa Sodom and Gomorrah. Napulo lang gipangayo sa Ginoo. Spare na ako na dili na ako ni bungkagon ng Sodom and Gomorrah. That's why kung ikaw nga disciple na, tanaw nimo nga na ay dili maayo sa imong pamilya. Ang iyo'y ang Ginoo, pangayo diya sa Ginoo. Lord, napulo lang gani, dili nimo i-destroy ang tibok na Sodom and Gomorrah. Lima rami sa balay, Lord, ayaw tawon me, i-allow. Ayaw, Lord, yun, i-allow, Lord, nga ma-destroy me. Amen? Ikaw na isa. That's why pagtarong ka, hinay mong tapad, pagtarong. Amen? So, sa man mga disciple, sa man mga quality nga disciple nga salt, na sila life of holiness, and of course, united. Amen? Matthew 18:19-20, I tell you this, ay Psalm 66 verse 18, para dali tubagon ng inyong pagampo. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Mao ganito yung ko sa inyo blessed are the pure in heart, for they will see God. Kung naa ka diri, dili nimo gina-expose sa Ginoo kanang naa sa imong isip, sa imong heart, dili nimo ang kuno nun sa man na imong mali, you cannot see God. Dili mag-listen ang Ginoo sa imo. That's why as a disciple nga salt, you need to live a life of holiness and of course unity. Kay gingon sa Bible, Matthew 18:19-20, if two of you agree here on earth concerning anything you ask my Father in heaven, I will do it for you. For where two or three gather together as my followers, I am there among them. This is a reminder, two lang daw or three, mag-agree. Tubagon daw sa Ginoo inyong pagampo. That's why always ginaharas ng demonyo is mag-asawa. Kasi kayo man yung dapat mag-agree sa bahay. Amen? Paano mapakinggan ni Lord ang dasal mo kung kayong dalawa, two man lang mag-agree? Kaya dito sa atin, kahit 10 o 12 lang, o 3, 4, o kami lang, kaya nga, nung nag-decide kami to pioneer a church, kami lang dalawa ng wife ko, approve na. Kasi we can ask anything kay God. Amen? Ang problema, nung nag-decide ako at ayaw ng asawa ko, problema jud ni. Kaya ako, rakin sa man, akong ka-agree. Ang confident ako, pag pananghid or pag-decide na mo to pioneer, nag-agree akong asawa. Mao ni akong confidence. If two daw mo mag-agree, pangayo naadjud ang Ginoo. Amen? So, palakpakan na daw si Lord. Then last, you are the light. You are the light. Diba? Grabe, paborito kay nato niya kanta. You are the light, light of the world. Matthew 5:14. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under the basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men, so that they may see your good works. Timanin ninyo ni Ray. You are the light, so that they may see your good works. Then yang gingon diha, and glorify your Father in heaven. So, naka-picture sa light, kana. Kini nga light, muhatag siya og siga sa katibukan nga ngit-ngit nga room. Tama, isa lang jud ka light. Mao na ingon ko ganiha, gamay nga asin makahatag og kanang impact sa daghan. Dili daghan ginapangita sa Ginoo.
isa lang ka light, muhatag siya og impact sa tibok kangit-ngit nga lugar. Dili daghan nga light. Then bulb, bulb diha. Bulb, okay. I-picture out ninyo, it's not the quantity, it's the quality, it's the power, it's the lumens, it's a watts. No, kanang watts ba kanang iyang kakusog. No, ako'y isa ka kwan, no. Makita ninyo asa ang suga dire, no? Natay suga. Paro ko ana. Kalunga daw na suga. Kini nga flashlight, gamay ra jud kaayo ang sulod ani. Gamay lang nga bulb. Isa lang ka bulb. Kaya niya ni pasigahan, no? Ang tibuok. Isa lang ka. Gamay kaayo, pero kaya niya sigaan ang tibuok. So it's not the quantity but the power nga naaani sulod. Gamay ra jud kay siya. So ang bulb will depend on the oil. The oil speaks about the Holy Spirit. Ang bulb will depend on the power sa electricity. Kung hinay ang power, dili ni mapuslan kini nga bulb. Like sa samal, sige brown out, di ba Pastor Kim? Always brown out. Your light is useless if no power. May English at akajot, no? So no power. If no power, no electricity, no light. Tama? So, unsa may tabuan no? Balik ta sa verse. Magayon ko Balik ta siya sa verse 14. One mark that you are the light of the world is you do good to many. Dili jud ka maingon nga kahayag ka kung wala ka gahimo og good sa kadaghanan. Amen? So, kung tanawon ninyo, Matthew 5:14 to 16. Let your light shine before men, sawa na nimo diha, that they may see your good works and glorify the Father. Kaya kami mahilig kami sa mahilig kami sa magmission. Hindi kami particular kanang picturean nimo unya ihatag. Kasi ang totoong light glorify mo ang Father, hindi ang tao. Amen? Kaya careful mo maghatag. Nga, picturean sa nimo. Tarong ba? Kanang itunol. Nya, impose dayon na sa kuwang. You're glorifying people, not God. Isang sign na you are the light, you do good to glorify the Father, not people. Amen? Kay kung manguha lang ka og simpatya, samot na karon no, dool na kayo ang barangay eleksyon. Ha? Daghan na. Ultimo, hatag nga, picturan. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good. Amen? And healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Gi-anoint si Jesus Christ to do good and bring healing for free. That's why wala ta diri nagakandak og deliverance og healing magpabayad. Ang ato lang ginapabayad diri is kanang pagkaon ninyo diri sa hotel. Amen? Pero ang gihatag ni Lord sa amo, libre po na mo nang ihatag kanang agahom niya. Kay mao man po'y gihatag ni Jesus kay God, kay Jesus Christ. Tama? Gi-anoint niya si Jesus Christ to do good and to bring healing for free. Amen? So kamo, naamo diri, na may connect sa inyo ni Lord, nanginanglan og help, magpa-restore, magpa-deliverance, free dapat na, walay bayad. Amen ba? Then, gingon niya dira,
John 1:4, in Him was life, and the life was the light of men. So Jesus Christ is the light, dili ang doctrine. Amen? Ang kinabuhi sa Ginoo maoy gidawat nimo muahimo pud kang light sa uban. Amen? Then John 8 verse 12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of life. Bisayaon na to. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Yan na siya diya. James 8, verse 12. Dili gayud magkinabuhi diya sa kangitngit ang magsunod kanako. Basaw na to. Ang nagasunod kanako, dili gayud manginabuhi diya sa kangitngit. Klaro kaayo. Kung nagasunod ka sa Ginoo, di na ka manginabuhi og kangitngit. Naba mo diya, kahayag man ay mong gidawat, kahayag pod ang mugawas. So the problem, kung nagakinabuhi ka sa kangitngit, wala ka nagsunod sa Ginoo. Amen? Klaro? Then of course, niya na siya diha, si Jesus Christ ni. 1, 9 versikulo 5, yan kunya, samtang ani pa ako sa kalibutan, ako ang suga nga nagahatag og kahayag sa mga tao. Katong time nga napas Jesus Christ diri siya ang suga. Then iyang ginunya, so for 33 and a half years na siya. In verse 17, John 17 verse 11, yan kunya, John 17 verse 11, and now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be as one as we are. So, itong una nga naa si Kristo din sa yuta, siya ang kahayag. Temporary lang ang iyang pagkahayag din sa yuta. Karon, gipasa na niya nga kahayag sa atua. Kita na daw ang kahayag. Nakuha na to. That's why ay magtuo ka ng mga, sitawagan na, kanang immortal na ka. Nantod mga, si Jesus Christ gani na siya certain period nga nahimo siyang kahayag din sa yuta. Nga mas labaw pa kaniya na ron. Nga immortal na, imo ang kahayag, hantod sa kangturan, asa ka. So dapat imo dyan ning basahon og tarong ang Bible. O sa kay madisip ta ani ba kay tungod sa super power mangyana na mortal na daw. Naon sa. Then yang gingon dia Matthew 5:14, you are the light of the world. Tungo na, I am the light. Karon kita na daw ang light. Can we all stand up? So if you are the light of the world and those who follow Jesus Christ. Amen. Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word. Salamat, Lord.